Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na naman po ang isa na namang kasaysayan na aming ihahandong sa inyo sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Belia dito sa ating dulang Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Tawagin na lang ninyo ko sa pangalan kong Belia. 25 taong gulang. May asawa at isang anak. Sa lalaking una at huli kong mamahalin na si Rene. Isang sundalo, gaya ni Itay. Kaya sumulat po ako sa inyong programa para maisadula sa radyo ang karanasan ko sa pag-ibig. At sisimulan ko ang kwento ng aking pag-ibig noong ako ay 16 na taong gulang pa lang. Nanding, sino yung tumawag sa'yo kanina? Parang importante ang sinabi sa'yo Oo nga, Nana. Kailangan kong bumalik sa kampo. At may mission na naman kami. Ha? Pero hindi pa tapos ang bakasyon mo. Bakit naman agad-agad? Hindi pa kami nagsawa na kasama ka. At saka matagal bago ka uwi dito sa atin. Wala akong magagawa, Nana. May sinumpang kaming tungkulin para sa ating bayan. Lalong-lalo na sa mga taong masasama at nanggugulo. Pero nakataya naman ang buhay ninyo. Kaya pag umaalis ka sa aming piling, kinakabahan ako . Baka may masamang mangyari sa'yo. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kailangan na manalangin ka para malaya ko sa kapahamakan. Oo naman, Nanding. Alam mo, yan lagi ang pinapanalangin ko sa Diyos na ilayo ka sa anumang panganib. Dahil gusto namin ng anak mo na makasama ka hanggang nandito pa tayo sa mundo. Dapat lang na ganyan ang isipin mo palagi na babalik ako sa inyo ng anak natin. At alagaan mo mabuti si Belia dahil nag-iisa siyang anak natin. At mahal na mahal ko kayo. Problema po ba kayo? Bakit kayo malungkot? Wala akong problema, anak. Kaya lang, hindi pa tapos ang bakasyon ng Itay mo. Pinapabalik na naman sa kanilang kampo. Ano? Pambira naman. Mahirap ang trabaho ni Itay bilang sundalo. Na kahit bakasyon niya, pag tinawagan, ay hindi siya pwedeng tumanggi. Oo, anak. Mag-aalala naman ako nito kung kailan natin siya uli makakasama. At kinakabahan ako, anak Bakit po, Inay? Ano bang pinag-aalala ninyo? Magtatrabaho po si Itay at uwi din siya dito sa atin. Anak, laging nasa panganib ang buhay ng Itay mo dahil sa mga engkwentro nila sa mga rebelde o kaya yung mga nagrarally. Ha? Ganon po ba, Inay? Naku, kailangan kong kausapin si Itay. Dapat na maghanap na lang siya ng ibang trabaho kaysa ganyan na may panganib sa buhay niya. Kinausap ko na siya, pero hindi niya pinagbigyan ang hiling ko. Kaya wala akong nagawa, kundi sundin na lang ang gusto niya na maglingkod sa bayan.
I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Anak, sana huwag mong pabayaan ang pag-aaral mo, ha? At yung kinay mo, huwag mo siyang bigyan ng problema. Opo, Itay. Kaya lang, kung pwede, wag na kayong umalis dito. Ayokong mawala kayo sa amin ni Inay. Hindi pwede, anak. May sinumpaan akong tungkulin sa bayan. At hindi ko pwedeng sirain yan. Kaya, pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Opo, Itay. Pero, ipangako po ninyo na babalik kayo sa aming piling ni Inay. Oo naman, anak. Basta may awa ang Diyos, maliligtas ako sa anumang kapahamakan. Babalikan ko kayo ng nanay mo. Opo, Itay. Maghihintay kami ni Inay sa inyo. Sana, tumigil na yung mga gumagawa ng gulo para tahimik ang buhay ng mga tao. Sana. Dahil yan ang layunin namin. Ang protektahan ng mga tao para walang masamang mangyari sa kanila. Dahil ang mga rebeldeng yan walang takot na pumapatay. Kapag hindi sila nabigyan ng gusto nila, pumapatay na. Tama po kayo, Itay. Sana lumaban sila ng parehas. Maghanap buhay. Hindi yung inaasa ang sa iba para lang sa pamumuhay ng kanilang pamilya. Sige, anak. Basta wag mo lang isipin yan. Ang biling ko sa'yo, ha? Lagi mong susundin. Para rin sa iyong magandang kinabukasan. Madaling araw na. Kailangan ko na umalis. Para hindi ako atrasado sa oras na sinabi ng aming mataas na opisyal. Nandi, nag-aalala ko sa'yo. Delikado ang inyong mission ngayon. Paano na kami ng anak mo na umaasa sa'yo? Darda, huwag kang panghinaan ng loob. Diba, ilang ulit ko nung sinabi na mag-iingat ako, lalong-lalo na sa mga engkwentrong nakakasagupa namin na masamang loob. Pero, awa ng Diyos, nakakabalik ako sa buhay. Pero iba ngayon ang kaba ng aking dibdib. Hindi ko nga alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon. Narda, kailangan mong maging matatag para sa anak natin. Alam ko, kaya mo yan. At kung sakali man na hindi na maiwasan ang pangyayari, siguro, yun na yun ang kapalaran ko. Kaya huwag mong pabayaan ang anak natin. Hindi pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Yayakapin kita at baunin mo ang init ng aking pagmamahal. Mahal na mahal kita, Nandi. Ganon din ako, Nanda. Mahal na mahal ko kayo ng ating anak. Kayo ang inspirasyon ko sa buhay. Sana. Para lumakas ang loob ko at makabalik sa inyo. Sana, Nandi, patnubayan ka ng Diyos na ligtas sa anumang kapahamakan para makasama ka namin habang buhay. Oh, friend! Ano bang problema mo? At malungkot ka na naman. Sige, sabihin mo. Baka makatulong ako sa'yo. Paano kasi, Melba? Umalis na naman ang Itay. At hindi namin alam kung ano ang magyayari sa kanya sa mission na pinuntahan niya.
Friend, huwag kang mag-isip na may mangyaring masama sa itay mo. Manalangin ka na iligtas ng Diyos ang itay mo. Siyempre, delikado ang buhay ng isang sundalo. Kung sakaling may engkwentro sila sa mga sindikato o kay sa mga rebelde. Oo nga, friend. Natatakot ako dahil may mga banyagan na rebelde ang nandito sa ating bansa. Paano kung sila ang makasagupan ni na itay? Na malakas ang mga sandata nila, moderno, na hindi kayang tapatan ng mga armas ng mga sundalo. Yun ang problema. Pero huwag kang mag-alala dahil matalino ang mga sundalo. Alam nila ang kanilang gagawin para matalo ang mga yun. Gaya nung nangyari sa Marawi, o di ba? Natalo ang mga dayuhang rebelde. Sana ganun ang mangyari para makabalik ng buhay ang itay sa amin ni inay. Dahil alam ko na daramdamin ni inay kung sakaling may masamang mangyari sa itay ko. Basta, huwag mo nang isipin yan. Siya nga pala, halika at may pupuntahan tayo para malibang ka at hindi mo na poproblemahin pa ang pag-alis ng itay mo para magtrabaho. Rene, may sasabihin ako. Alam, gusto ko kung ano man ang mangyayari sa akin sa misyon natin. Ikaw na sana ang bahala sa pamilya ko. Opo, sir. Huwag kayong mag-alala. Alam ko na malalagpasan natin to. Kaya ng mga nakaraan na engkwentro natin. Sana ganun ang mangyari. Para naman hindi mag-alala ang asawa ko at aking anak. Opo, sir. Gagawin ko ang lahat at susundin ko ang inyong bilin. Sana hindi tayo mapahamak. Ganun din ang inaasahan ko. Hindi tayo dapat matalo ng mga kalaban. Dahil sila ang dapat na mawala dito sa mundong ito. Dahil sa kasama nila. Opo, sir. Kailangan tayong maging alerto sa lahat. Dahil hindi natin kabisado ang lugar na to. At baka nasa paligid na nagmamanman ang mga kalaban. Talagang yan ang kailangan natin gawin. Pero nararamdaman ko na. May kalaban! May kalaban! Pagkanta na tayo, Nene. Ito na yung sinasabi ko. Ang dami nila kaysa sa atin. Men! Fire! Ano ba itong nararamdaman ko? Sobrang kaba ko. Ano kayang ibig sabihin nito? Diyos ko, huwag niyo po sanang pabayaan si Nanding at ang mga kasama niya. Iligtas po ninyo ang mga sundalong nakikipaglaban sa mga rebelde. Inay, alam ko na gising pa kayo. Heto, ipinagtimpla ko kayo ng gatas. Salamat anak ha. Talagang hindi pa ako makatulog Iniisip ko ang tatay mo. Dahil bigla na lang akong kinabahan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Inay, pareho tayo ng nararamdaman. Kanina pa ako hindi dalawin ng antok Kaya bumangon ako at nagtimpla ng gatas. Sige na, inay. Inumin na ninyo ang tinimpla kong gatas nyo. Salamat, anak. Kumusta na kayang itay mo? Iinumin ko na itong binigay mong gatas. Ay!
Nabitiwan ko ang baso, anak. Inay! Diyos ko, masama ang pahiwating nito. May pakiusap, Diyos ko. Huwag ninyong pabayaan si Nanding. Idayo ninyo siya sa anumang panganib. Abahilyag, nasa tabi ka ng bintana. May hinihintay ka, no? Siguro hinihintay mong dumaan si Goryo. Baka may usapan kayo. Tarantadong matanda ka. Wala akong hinihintay. Nagsiselos ka na naman sa hangin. At nagkakamali ka sa hinala mo. Alam ko naman na hindi ako ang unang nobyo mo, kundi ang Goryo na yon. Kaya lang naunahan ko siya, kaya ako ang naging asawa mo. Tumigil ka nga, Basyong. Baka mahambalos kita ng tabla na nandito sa bintada, Tignan mo yan, napikon ka. Dahil totoong sinasabi ko. Hanggang ngayon ay hindi mo pa nakakalimutan si Goryo. Nako, Basyong ka. Konsebisyon kita. Pag hindi ko na matiis ang ganyan na pagbibintang mo sa akin, nako, lalayasan kita. Ayun, may balag na pala kayo, ha? Kunwari, lalayas ka para magsama na kayo ng Goryo na yon. Nako, kailan ka pa magkikinubasyo nga? Wala sa isipan ko ang sinasabi mo, kundi naiinis na ako sa mga sinasabi mo. Kaya gusto kong manahimik ang tenga ko, dahil naririndi na ako sa'yo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Paano ko kaya malalaman ang kalagayan ni Nanding? Si Belia, utusan ko na tumawag doon sa kampo ni Nanding at tanungin niya kung nasa mabuting kalagayan si Nanding at ang mga kasama niya. Talagang hindi ako mapakali hanggat hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan sa gabing yun. Sana malaman ko kaagad kung anong nangyari sa asawa ko. Sana, Diyos ko, ligtas si Nanding. Rene. Ano po yun, sir? Kumusta na mga kasama natin? Hindi ba grabe ang sugat ni Santos? Sitwasyon, asa na siya? Bakit hindi ko pa nakikita? Anong nangyari sa kanila? Sir, ikinarulungkot ko. Pero patay na silang dalawa. Kaya wala na tayong mga kasama. Ano? Ang mga hayop na yan na kontra sa gobyerno. Wala nang ginawang mabuti, kundi perwisyo sa buhay ng mga tao. Kaya dapat tayong gumanti sa kanila. Hindi pwedeng gawin nila ito sa atin. Dahil gusto natin ng tahimik na pamumuhay. Oo nga po, sir. Pero nagsasamantala sila sa mga may kaya. At pag hindi sila binigyan, ay pinapatay ang kanilang mga biktima. May mga kalaban! Fire! Oh! Sir! Ano kaya ang mangyayari kay Nanding sa pagkakataong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan
ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Melia dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.